والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Balik-balik fikum. Jazakumullah khair. Naunang nagbigay ng lecture sa atin. Alhamdulillah sapagkat napakaganda ng mga aula nila. Yung lecture sa atin, yung stance na about sa mouth, talagang dapat nating pag-usapan yan. Minsan kasi yung iba, ibang religion, hindi yan pinag-uusapan. So, itong kamatayan, hindi yan pinag-uusapan. Minsan, pagka pinag-uusapan yan, sabihin sa iyo, huwag mo bang pabagitin yan? No, kasi natatakot sila bro. Ang reason yan, bakit sila ayaw nilang pag-usapan yan? Sapagkat takot sila kung ano yung kahahantungan nila sa kabilang buhay. Yes. At ang problema doon, hindi nila alam kung kailan ba talaga sila abutan ng kanilang kamatayan. Okay, so ang problema na wala silang alam kung ano yung dapat nilang bakunin, o sa hindi nila alam kung ano yung dapat nilang bitin. So yun ang pinaka-problema sa mga tao ito. But anyway, no, maraming salamat sa kaya na tayo nila kapalik dito sa Masjid Maimuna sa masjid na ito na kapon ito dito kami nag-pray palagi ng lalo ng mga nundan niya. Barik fikum, pamarakatan Allah Ta'ala sa kanyang sultan na si Engineer James Snow. Yung mga masaji din na niya, mga salakanin na niya, yan mana. Sinabi kami ng mga umul. Ito yung kanyang share dito sa atin, no? Lalo na doon sa kabilang buhay sa Allah Ta'ala. So katulad nga ng nabanggit natin, hindi kasi tayo takot na pag-usapan yung kamatayan natin dahil nga ito ay kasama ito sa ating relihiyon. Doon ko malalaman kung sa relihiyon na kumpleto yung pamantayan ng kanyang buhay kasi kahit yung pamantayan, hindi nag-uusapan. Walang iniiwan ka nga. Yan yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala paano nila hinasyetan natin. Ayaw magmagkulat ng para dito lang kung Islam Madina. Araw na ito kumpleto ko sa inyong pamantayan ng buhay. So kapag ang pag-uusapan natin ang pamantayan ng buhay o ang religion, ang team, walang bagay na iniiwan dyan na hindi niya pinag-usapan. Kumbaga sa ano, naalala ko yung time na nandun ako sa Pampanga, so nagimang tayo sa Porac. Pero hindi ngayon yung Porac, yung mga kababayan natin na nasa Porac, kung balik Islam dyan, masigasig ko. Mga pamilya Ginto. Mga pamilya Ginto. Taga-Porac Pampanga, trending kasi doon ngayon yung Pogo. Yan si Mayor ng Bamban, si Aris Goong. Yung building ng Pogo, doon sa Porac. Kasi ang Porac bro, maalala ninyo, ang Pampanga sa whole, kung mapapagpag kayo dyan, hindi siya crowded area. At naikwento ko yun sa inyo ng paulit-ulit dahil bakit hindi siya crowded? Kasi nga, noong 1991, sumabog ang Mount Pinatubo, nadaganan ito ng 5 billion cubic na buhangin. So, mostly, yung bahay pagka tinabunan mo ng 5 billion cubic na buhangin, kasi binuga ng Bulkang Pinatubo, buong sa area, ay yung uncle ko nga na taga-tagig, sabi niya, every week nagwawalis ako sa taas ng bubong namin kasi bubog na kami ng buhangin. So yun yung binuga ng Bulkang Pinatubo. Hindi siya typical na yung pangmahinit sa magma o lava. So, pero ganun pa man, sabi niya, marami pa rin ang nakatay sa amin sa Pampanga. Kasi nga, yung buhangin na yan, yung nailibing yung maraming tao, maraming bahay doon sa area na So, naalala ko kayo, nabagit ko yung Porac Pampanga, kasi may mga nagbabalik Islam doon, nagkwento nga niya, na nung isang reason kung bakit sila nagbalik Islam, kasi meron daw mga balik Islam, may mga tao doon sa Angeles na nagdadawa. Hindi pa nila alam kung anong isabi ng dawa, pero sabi nila, kasi mahilig sila makipag-usap about sa religion din nila. So sila kasi palipat-lipat, lalong-lalo na nanay nila, na wafat ng COVID.
marami silang tanong. Sabi nila may mga tao na mga nakikipag-usap sa kanilang relihiyon na walang tanong na hindi nila nasasagot. So itong mga balik, that time sabi niya, di pa kami balik Islam. So binunahan nila yun. At ang dami namin tanong, sabi niya, lahat kaya nilang sagutin. Pagkamatay ni Jesus, kwento ni Jesus, lahat. Pati sabi niya, kabilang buhay, kaya nilang sagutin. Pati yung mga hindi nagkikitang bagay-bagay, mga jinn, kaya nilang sagutin. So doon kami, sabi niya na kami, unti-unti na kami kakuha hanggang sa ngayon, dumami na sila ng dumami hanggang sa mga kapatid natin, mga idol, nagbabalik Islam din. Yung mga kapatid natin, mga kapatid na nasa dibdib na lugar ng Pampanga, sa mga kabundukan dyan, yung mga Aita, nagbabalik Islam sila. Dahil nga yun sa simpleng, sabi niya, ang mga tanong sa Islam ay walang hindi kaya sagutin. At kung anong itanong mo, sasagutin kanya. So, alhamdulillah, no? So, kaya nga yun, babalikan natin itong about sa mount na ito na napakagandang talakayan. Actually, itong lecture, itong topic ko, inshallah ta'ala, although hindi siya tumbok na about sa mount, pero doon siya magsisimula. Ang isang kasabihan ni Ibn Qayyim, rahimahullah, na kung paano ka magiging successful o yung opposite, paano ka hindi magiging successful. So, ibig sabihin nun, kukunin natin itong advice niya na sinabi niya sa kapag ito ginawa ninyo, magiging maaaring successful ka o hindi ka magiging successful. So, meron kang clue na ikaw, pag dumating sa iyo yung binanggit niyo sa kanina, ni Sheikh Anwar na binanggit na sa Allah sa mga hadis na sabihin ninyo ang pag-alala ninyo sa kamatayan na paulit-ulit na binabanggit sa atin yan. Every court na meron nag-lecture ng mukha naman na kanya. Palagi natin, dumadaan tayo sa mga bibigyan natin, naaalala natin yan. Yung iba kasi hindi nila naiisip yung mga kamag-anakan nila, mga kapatid nila, na mga nakikita nilang mga patay. Samantalang ito ay sa atin, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da billahi minasyaitanir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ginawa ng Allah gumawa ng kamatayan at ng buhay para sa anong bagay? Para malaman ninyo, malaman ng Allah kung sino ang may pinakamagandang gagawin. Kung sino yung susunod sa Allah, so gagawa siya ng kamatayan at ng buhay. Pag merong buhay, inshallah meron akong pumunta ng aking kapag may buhay na ibinigay, kailangan maisip mo, masya Allah, ang buhay na ito nagmula sa Allah, na dahil kung tataas yung iman mo, so mas hihigit yung iyong pananampalataya sa Allah. Kung meron namatay, ganun din. Naisip mo kaagad na, subhanallah, baka sa susunod o makalawa, ako na yung susunod dito, baka yung mga pera na meron sa akin, hindi ko na makuha at hindi ko na mapakinabangan. Simple lang. So, paano ka magiging successful at paano ka magiging hindi successful? Itong inigay ni Sheikh Ibn Qayyim sa atin, rahimahullah, ay kumbaga sa ano, makukunan mo ng aral na kailangan mo pala maging isang tunay na mananampalataya. Kasi ang kamatayan ng isang tao ay napakabiglaan. Kagabi may balita, hindi ko lang maalala kung saan lugar yun. Magkapatid, 5 sila na iwan ng kanilang magulang, nakilamay. Sabi sa hindi Muslim, balita. Pag point natin dito is, itong pangyayari sa kanila. Iniwan ng kanilang magulang, and then pagbalik, 3 anak niya ang namatay. Sa anong dahilan, nasunog yung bahay at hindi nakalabas sa kanila yung 3. Ang point natin dito is, yung bang hindi mo iniisip na may mamamatay. Minsan akala mo, ikaw na yun, mamaya-maya ikaw na pala yun. Ang problema dito, hindi natin alam kung sino sa atin at susunod sa kamatayan ito. So, paano ka magiging successful doon sa hahantungan mo? Dahil ang beses na binagit kanina, New Stars, ni-chef na yung kamatayan natin, ito ay dapat nating paghandaan. So, ngayon, yung kamatayan na ikwento sa atin ngayon, paano tayo magiging successful? Dunya akhirat, pwede mo gumagana. Dunya akhirat. Number 1, na binagit dito ni Sheikh Ibn Qayyim, ay ang maging kanaan.
Yung paligid mo. Kung maging makontento ka sa kung anong meron ka. Ito halo-halo yung magiging kontento ng isang tao sa buhay niya. May mga tao kasi na, halimbawa, sumasama, abiyabo, marami tayong nakikita ganito. Itong buhay na ito, hindi niya mapasalamatan sapagkat yung buhay niya, hindi pa daw siya sumisweldo, naubos na. Pero mo ang pinag-usapan niya, sweldo. Sweldo. Ibig sabihin, meron siyang income. Pero yung income niya, hindi pa daw siya sumisweldo, naubos na sa kakautang niya. So anong tendency nun? Yung sweldo mo, okay, mananatili binigay sa niya ng Allah, pero hindi niya yan dadagdagan ng marami pa kasi nga hindi ka marunong magpasalamat. So yun ang problema doon. Kung ikaw ay marunong magpasalamat, na lecture din natin, kamakailan yung pupuri kung paano tayo magpasalamat sa Allah. Ngayon, ang problema yung tao, hindi siya makontento sa kung anong binigay sa kanya ng Allah. Kasi ang kadalasan, ang tinitingnan niya, yung mga nandun sa taas, pag nakakuha siya ng motor, ang gusto niya kaagad, paano pagandahin yung motor niya. Minsan na, tabihan mo na hindi siya nagpapasalamat kung sa kung anong meron siya. So yan yung binanggit, sinabi ni Sheikh Ibn Qayyim, ng taong ganyan, doon niya kinataligan niya. Hindi yan magiging successful. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya sa isang alipin, kung meron siyang matanggap, alhamdulillah. Yan yung binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jabali amri mu'min. Amazing itong mga mananampalataya, mga mu'min. Bakit? Kasi kung meron sa kanilang ibinigay ng Allah, rizki, alhamdulillah, syakara, patanakira lang, syukur, alhamdulillah. Papasalamat sila sa Allah, pinapakita nila na kontento sila sa Allah. Sino nakakagawa niyan? Yung mga taong mananampalataya. Ito yung mahirap. Kapag kasino, binigyan ng Allah sa kanila. Ito mga taong papasalamat. Normal yan. May rizki ka, normal na, nagpapasalamat tayo. Bibihira ka lang makakita rin ng taong hindi na nagpapasalamat sa Allah. Pero, ang mu'min, amazing. Kakaiba. Nakakamangha, nakakabilib. Bakit? Pag may problema, sasabihin niya, nagsasabar siya. Ito ay nagmula sa Allah. Alhamdulillah, ito ang pinakamainam sa akin. Itong pinost ko, siniyar ko ng isang araw, maghapon na nagkakaroon na yung kaibigan natin na balik Islam sa Tanza, Cavite, na may sakit. Hindi ko masigil ko, pinasyan ko sa Cotabato, kung siya magandang. Meron siyang karamdaman, diabetic, tapos yung asawa niya, twice a week or more than na nagpapadialysis. Ikinabasa ko, nabaita na namin yung motor namin. Pag-check nyo po kung sino kayo gusto, isa lang meron po siyang Gcash ko sa pinus ko kahapon. Pagkihanap na lang po yun. Kung sino man sa inyo meron 100 pesos, 200, kung magkano man dyan, napakalaking tulong na yun sa kanya. At yung taong yan, hindi ko pa nakikitaan ng lupot sa totoo lang. Nung pandemic, mas mahirap ang situation nila. Kasi hindi sila makalabas, hindi makahanap buhay. Tumawag ako sa kanya, tumatawa lang. Sabi niya, bro, hindi naman mababago yung takdir ng Allah sa amin kung iiyak ako. Kaya patigil pasalamat ang patigil, kamaya tigil nahanap ko itong Islam, kasi balik Islam. Patigil pasalamat ako nahanap ko ang Islam. Sandali ito ko sa Islam, sa mana, hindi na namamanhin. Ngayon, ang dami niya nagsugat sa paa. Yung asawa niya, nadadialysis, ang hirap ang ilusot sa hospital that time. Kasi sobrang mag-password ka lang, saan na. Dandan. Ngayon, palagi pa sila, sabay silang mag-asawa sa mga tao ko. Ang amang pagbibigay ng reward sa inyo. Hindi ko nakikita naman ito. Kanyang pinaranas ngayon. So yan yung mga sample dyan na nakikita natin. Tabihan mo kasi ang daming problematic ngayon. Ang daming problematic na dumaranas ng kanilang problema sa atin sa lipunan natin ngayon. So, nakakalungkot yung gano'n. So, yun yung number one, maging kontento tayo sa kung ano meron sa atin.
Paging kontento tayo. Kung ang tao nagiging kontento, ang Allah subhanahu wa ta'ala magpo-provide dyan. Huwag kang malungkot. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay dyan. Magkasama, yan ang dapat natin ilagay sa isipan natin. Titingnan natin si Queen Elizabeth, isa rin sa pinakamayaman. Si Queen Elizabeth, iniwan niyang nung namatay niya, sarili niyang yaman nasa 500 million, approximately 500 million US dollar. Sa kanya lang yun. Kung sa family nila, yung royal firm nila, nasa 28 billion US dollar yung firm nila na royal firm. Firm nila. Sana siya ngayon. Si Queen Elizabeth. Ano na? 6 feet below the ground. Okay na. Naiuwi niya ba? Naidadala niya ba? Yung mga hari natin sa Saudi. Maraming mga hari sa Saudi. Ang hari sa Saudi, nililibig sa mga public cemetery. Kaya nilang gawin na, sabihin nila, okay, mag-iwan ako ng pera, bilhin nyo ng diamond, bilhin nyo ng ginto, pag namatay ko, yun ang ilalagay sa akin, hindi buhangin. Kaya nilang gawin yun. Pero public cemetery, sabi ka sa kansagada, nadadanan ko yung ilan sa mga friends, doon nakalibing sa public cemetery, pag hanapin mo tabiabo, hindi mo mahanap dito sa atin pag meron tabiabo na dako, kawasa, alam mo yung bibinan niya, iba yung itsura, may baka, iba yung Islamic yung kanilang ginagawa. So, yun yung ginagawa natin. Yan, kung kukunin ng Allah, wala tayong magagawa. Halimbawa, yung Domingo, last na topic ko, Domingo sa Japan, 2011. One hit. Pag nito ng 2011 sa Japan, February 15, kung ito nagkakamali, 15 or 16, sa Japan. Domingo, one hit, nasa 235 billion US dollar ang nasira. Japan, hindi kilala. Pinakitaan ng Allah. Isang hit lang ng lindol sa inyo, nasa 235 billion US dollar ang nasira. Ilinyo natin. Ito nakaraan lang na ilinyo. Nasa magkano na nasayang sa Pilipinas? Na nalugi sa Pilipinas, nasa 5.9 billion. Pesos yung nalugi sa atin. So, kung baga pinapakita ng Allah, yan yung kadakalapuntan ka, gano'n man karaming pera mo, ay makontento ka. Kahit na kumonti yung pera mo, makontento. Pareho kayo, imayaman at imahirap. Okay? Masuswerte lang sila kung ginagamit nila yung mga mayayaman sa ibadah. Binibigyan sila ng Allah kung ginagamit nila sa ibadah. Alhamdulillah. Katulad yung masjid ito, amazing. Palagi kung na-vlog ko before, sabi ko sana yung mga masjid natin. Before nandun pa ko sa Indonesia, sabi ko sana magaya natin yung design ng mga masjid natin sa Indonesia. Typical na masjid, pinatapak ko natin mga pagkulang sa masjid. Typical na masjid, mainit, diba? So ito sabi ko, simple lang. At least ito, sabi ko parang minimalist. Pati kay engineer. Minimalist. Di naman talaga yun. Alhamdulillah, barik dito. Minimalist ang tawag sa mga ganitong design. Kung mag-minimal ang design, ang gastos, pero sulit. Yan yun. Yan yung mga binabanggit ko lang. So, banggitin natin, number one dito na binanggit yung safety model. Kaya ang makontento ka, magiging successful ka dito sa dunya hanggang sa atin. Okay? Number two, yung ilmo na kailangan mong isabuhay. Kaya batabiasan kita nun niya, every Saturday, Friday, may lecture. Kung para tayo nag-aaral, araw-araw, every week nag-aaral tayo Friday, ba? And then Sabado, nag-aaral pa tayo. So yan, ang mga ilmo na yan, na nakuha natin sa mga chef natin, kailangan natin isabuhay. Napagin kanina, alalahanin mo. Ito binanggit ni Sheikh Anwar kanina, na binanggit ng Rasul. Ngayon, binanggit niya sa atin, na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktiru, dikraha din ang ladat. Alalahanin nyo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, paramihin ninyo. Ibig sabihin ng paramihin, araw-araw kung kaya mong isipin ang kamatayan, isipin mo. Kung may risk ka, isipin mo ang kamatayan. Apa nadagatan? Kung meron kang problema, isipin mo kagad ang kamatayan. Paano ka masusolve ang problema? Masusolve, parang hindi ka mag-reklamo
nagreklamo sa ulo. Lahat ng yan. Isipin mo palagi ang kamatayan. Binanggit ko siya ng kanina dahil binanggit ang Rasul sa paramihin natin. So yung knowledge na yan, na binibigay ng mga usas natin, paramihin din natin ang pag-isip natin at kailangan natin isabihin. Isang bayan, pinag-uusapan nito, ang nakagunsi na sambayan, susi ng paraiso natin, yung sambayan. Kung ang mga cellphone natin ngayon, ang kailangan mo lang isipin, yung PIN number mo, ATM mo, PIN number mo, sasakyan mo ngayon, di switch na lang ng tawag nito, remote na lang. Yung susi ng paraiso, meron din yung sambayan, narinig mo ngayon sa lecture, kailangan kami sa buhay. Hindi yung narinig mo, kasi magiging successful ka. Pag opposite niyan, pag narinig mo, hindi mo ginawa, hindi ka magiging successful. Dito sa dunya hanggang sa kabilang buhay. Dunya hanggang kabilang buhay. Kasama rin dito, na binanggit niya yung mabilis na paggawa, pag-iwas sa dusa, at mabilis na paggawa ng taubat. Iwasan mo yung dusa, and then magtaubat ka. Kasi yung tao ngayon, gumagawa ng kadusan, tabiabo, napakabilis gumawa ng kasalanan, pero yung taubat hindi ginagawa. Ang taubat nila, ito, sample ko na naman yung, I think, joke, pero sabi nga ng kaibigan ko, joke na siguro sabi, pero sana walang ganun na tao. Nabagit ko yung nabagit ko before. Nung nandun pa ko sa Saudi, hiningi ko yung mga number, mga ikama, kahit yung mga kilala kong mga umrataw. Meron pa naman nagsabi nyo na diyan ko patingin, kaya ko paghanda, magbago. Hindi ba ko ready magbago? Hindi ba ko ready magtauba kasi pagkasano, alam nyo yung point dito is, kapag gumawa ng kasalanan, ang bilis. Pero kung gagawin ang tawang kahihirapan, libre ka na. Meron ka pang libre ang bus, libre hotel sa Makkah, libre pang pagkain. Tapos sayanin mo, sumbatsal ka, diyakupan ready to tawag. So paano kung naabutan tayo ng kamatayan? Ang bibilis pa naman at tutuli ng mga sasakyan sa Saudi Arabia, wala na bigla. Paano kung dito sa atin, natalika dyan tayo na sakali ang kubo. Halika magsambayan, magsala tayo kasi dumating na yun. Inuuna niya pa yung trabaho ng biyamo. Yung mga pilosopo, yamo ba't pinigay sa kung kapukanolota lang. Mga pilosopo. Yan. Tabi ako mga muna po din katatapan siya ba? Usually mga teenager, bata-bata pa. Teenagers or mga 20s na yan. Yan ang madalas na sinasabi kasi hindi nila alam na ang kamatayan. Kala nila malayo pa. Yan yung pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung innal mawta alladhina tafirruna minhu, fa innahu laqikum. Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi mismo na kayo, iniisip ninyo ang kamatayan na mabilis ninyo matatakasan. No. Makakasalubong ninyo ang kamatayan. Si Michael Jackson, anong edad siya namatay? 50. Si Michael Jackson. Si Michael Jackson, meron siyang binayarang mga doktor na palaging nandoon sa tabi niya. Para pag nagkasakit siya o may nangyari emergency sa kanya, agad-agad, para bodyguarding din, doktor, sumasama sa kanya. Saan man siya mag-flight, may doktor si Michael Jackson. At si Michael Jackson, merong aparato, machine, na tinutulungan niya. Hindi normal na kwarto tinutulungan ni Michael Jackson. Mayaman si Michael Jackson, kaya niya gumawa ng machine na tinutulungan niya, na yung tinutulungan niya ngayon palagi may supply ng oxygen. Kasi si Michael Jackson pala, mayroon siyang karamdaman na nag-i-stop yung oxygen, pagdalo ng oxygen pag natutulog siya. Kumbaga ito yung sample na maaaring sabihin natin na si Michael Jackson gusto niyang takasan ang kamatayan, kinakayanin mo na zumba. Ayan niya, palagi
blood donation. Meron siyang mga nakareserve na mga tao na kapag siya nagkasakit, at type B, Allah, type ng dugo ni Michael Jackson. Pero pag type B, meron siyang mga tao na nakareserve type B. Just in case na merong mangyari sa kanya, kailangan niya ng dugo, automatic pwede siya sali na ng dugo. Pero saan siya? Nakasalubong niyang kamatayan. Ha? So yan yung mga pinabanggit natin. Yung tao, pag gumawa ng kasalanan, ang bilis niyang gawin. Ha? Pero pag tauba, apyaso ka darunin mo sa astagfirullah, 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 tamad siya. Tamad ba siya? Ha? Yan yung mga problema sa atin. Pag yan, hindi nagtatagumpay yan, sabi ni Sheikh Ibn Qayyim. Okay? Yung ibang tao ay bilib sa ibang mabuti. Kumbaga, nakikita niya, ito, may negative. May mga tao na nakikita niya, si Ustad sa ko, mag-amalgit. Halimbawa, ha? May maperang tao, banana kagel. Alam niya, pero siya mapera siya, pero hindi siya nagsasadaka. Halimbawa, o di kaya, pagsambayang gilid-tuwi, on time palagi, pero siya ayaw niyang gawin yun. May mga tao na nabibilib na a-amaze doon sa ginagawa ng mga kapatid niya, pero siya hindi niya ginagawa. Kapag yung ganun klaseng tao, hindi yan magtatagumpay sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ano po, halimbawa, sa business, ganun din. Hindi niya, galing niya mag-business. Kung daga, magkakuha sa daga ng tao. So, kaya hindi din po yan mag-mento. Ang ginagawa niya, doon para sa maganda kita, siya tagal. Cross, aman. So, ganun din sa ibadah. May mga tao na, ay mga tao talagang ganito, no? Mapiyakin dito mga mga para sambayan. Pero hindi nagsasambayan. Istorya. Yung ganyan, tatao sa mga siya kayo, hindi yan magtatagumpay. Yung yan, kasi may mga tao talagang ganyan. No? Panglima dito ay sobrang paghahabol sa mundo. Naiiwan niya na yung akhirat. Merong mga bagay na hindi niya kaya gusto nang abutin. So, they said, baka haram na yung ginagawa niya. So, yan yung mga, isa sa mga, hindi nagtatagumpay doon yung akhirat. Ha? So, yung mga problema na yan na nangyayari, yung iba, tabiabo, may mga artista, mayaman, marangya, mga parents nila, mga artista, mga mayayaman, yung mga gandang bahay. Saka ka makatukaw, bakit narihab si ganito? Yung artista, bawa dito, si Jeroman yun. Sikat ito si Jeroman, awarded na bata sa kanilang acting, mayaman. Pero pabalik-balik sa rehabilitation center. Bakit? Kasi hindi siya, inaabo niya palagi ng mundo. To the extent na baka kung ano lang ginagawa niya. No? Yung kaligayahan, gusto niya makuha nito sa mundo. Nandun na sa kanya, pero yung kaligayahan, sabi niya, baka magbibigay kayo sa akin ng kaligayahan. Gumawa siya ng hindi maganda. Lastly, ay para magtagumpay tayo, kailangan natin tanggapin palagi. Ito yung binanggit ni kanina ni Sir na ang akhirat ang last na kahatulan ng sakta. Palagi natin i-mindset lahat ang ginagawa natin dito sa mundo, akhirat. Lahat makikita natin siya akhirat. Kahit na gaano kaliit, merong akhirat. Lahat ng bagay dito sa mundo, kailangan tanggapin natin ang akhirat at palagi natin siya. Hinihintay tayo. Sapagkat ang tao na hindi naniniwala sa akhirat, magiging problema ngayon sa future niya. Lalo na yung future niya sa kabilang buhay. Kaya yung binanggit kanina, ilang beses na binanggit ni Chef kanina, nag-aalala ko yung binanggit ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero, dito lang natin yung magiging nyo. Kasi yung kamatayan ko is kasama lang, parang yan yung game natin para sa Yawmul Qiyamah. Game natin yan para sa Yawmul Qiyamah. Yung kamatayan ng isang tao, ay game yan sa Yawmul Qiyamah. So itong anim na ito ay gaway, makunan natin ang aral, ay sa Allah SWT, magbibigay sa atin
magiging paraan na magiging tagumpay tayo dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Inshallah. No? Every Saturday, patuloy natin sumaybayan yung ganitong klaseng lectures natin, inshallah ta'ala. At marami tayong matututunan na kailangan natin isang buhay para maging tagumpay tayo dito sa mundo. Okay? Magpuro kami na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.